Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos nanindigang ipasuspinde ang mga matataas na opisyal ng National Food Authority matapos ang di umano'y pagbibenta ng mahigit 75,000 sakong bigas ng NFA sa mga traders na hindi dumadaan sa auction of public bidding. Patong-patong na kaso ang ipapataw sa mga sangkot na opisyal gaya ng grave misconduct, gross neglect of duty at prejudicial to the best interest of the service. Sino-sino kaya ang mga sangkot dito? Sila nga ba ang dahilan kung bakit hindi na bumaba ang presyo ng mga bigas sa ating mga palengke? Kaya wag na nating patagalin mga kabayan. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang maiinit na balita sa araw na ito. Trending ngayon sa social media ang pagkasuspinde ng 139 opisyal ng NFA matapos di umanong magbenta ng NFA rice na hindi dumaan sa public bidding. Kasama sina NFA Administrator Rodrigo Bioco at NFA Assistant Administrator for Operation John Roberto Hermano, 12 manager at 27 branch manager pati na 98 warehouse supervisor sa mga nasuspinde ng 6 na buwan without pay. Ayon sa Office of the Ombudsman, sapat na daw ang mga batayan na nakalap nila para ipasuspinde ang mga sangkot na opisyal. Tinatayang 75,000 sakong bigas na nagkakahalaga ng mahigit 9 milyong piso di umano ang binenta nila sa mga traders na hindi dumaan sa auction of public bidding. Agad naman itong pinaburan ng ating Pangulo ang pagsuspinde ng 139 NFA officials. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang aksyon at hakbang ng mga opisyal ng NFA ang mga walang board approval at walang nangyaring diskusyon na kasama at aprobado ng Department of Agriculture at buong gabinete na lumabag o bumaliwala sa mga tamang panuntunan o guidelines. Nangangahulugan umano ito na nagsarili sa pagdidesisyon ang ilang opisyal ng kagawaran. Matatanda ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na walang puwang sa Bagong Pilipinas ang mga kawani ng gobyerno na hindi tapat at nangungulimbat. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubin sa mga kawani ng gobyerno. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubig. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sinang-ayunan naman ni Secretary of Department of Agriculture Francisco Laurel ang desisyon ng Ombudsman na suspindihin ang mga sangkot na opisyal at sinabing hindi daw niya papalampasin ang anumang uring korupsyon at kaisa daw siya ng Office of the Ombudsman na alamin ang katotohanan at parusahan ang dapat parusahan. Good morning pa rin. Today we are implementing the preventive suspension order of the Ombudsman against 139 officials and employees of the National Food Administration who are being investigated for alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Suspended NFA officials include Administrator Bioco, Assistant Administrator Hermano, and several regional managers and warehouse supervisors all over the Philippines. I condemn this
At hindi natin palalampasin ang anumang uri ng korupsyon. Kaisa ako sa ating ombudsman sa layunin nitong alamin ang katotohanan at parusahan ang dapat maparusahan. I have been in contact with the Office of the Ombudsman ever since this controversy erupted. I also created a special panel of internal investigators to determine the culpability and see how we can prevent it from happening again in the future. To avoid any delays in the services and projects of the agency, I will temporarily take over the leadership of NFA, apart from the suspended NFA personnel who, as we speak, after being served their suspension letters. We expect everyone in the agency to do their regular jobs to ensure that our countrymen are provided the service they deserve. NFA Administrator Bioco had earlier filed a leave of absence last Friday to allow investigators a free hand to undertake the probe, which we expect will go beyond this controversy. We intend to dig deep as far as maybe 2029 and welcome those who would come forward to assist us in cleansing the NFA. 2019. So, the preventive suspension will allow the Ombudsman to secure all the documents and other evidences relating, but not limited to, the sale of rice, buffer stocks, that is greatly disadvantageous to the government. The Ombudsman and the Department of Agriculture has been coordinating on this investigation that could go years back. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi maaapektuhan ang operasyon ng NFA dahil higit 1,000 ang aktibong opisyal at tauhan sa Central Office habang pansamantaring uupo bilang administrator si Secretary Francisco Laurel Jr. habang ang mga sumunod sa rangko ay uupo bilang regional at branch manager. Iniimbestigahan na din ng Senate Committee on Agriculture ang di umanong anomalya. Sinabi ni Senator Cynthia Villar na hindi na din daw niya nakikita ang NFA rice sa palengke. Sinabi ng senadora na ang NFA rice ay subsidy ng gobyerno na ginagamit para sa taong bayan, para sa mga biktima ng kalamidad at mga Pilipinong naghihirap. At hindi para isubsidize ang mga rice traders. Samantala, ngayong araw lamang ay pinasara ng Office of the Ombudsman ang 98 warehouse kaugnay pa din sa anomalyang pagbibenta ng buffer stock sa NFA. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice, like the victim of calamities at saka yung mahihirap na mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people and the calamity na affected na mga tao. Bumibili ako, hindi ako nakabili. Mindanao, hindi ako nakabili. Wala daw stock.